Ito yung first drop vlog. First drop vlog. Episode 1 na. Episode 1 Kasi actually. gano'n naman talaga eh. Pag hindi mo Episode in episode 1 yan, lagi kang magda-draft. Matagal na natin plano to di ba? Matagal Yung na, mag-vlog. Actually, nung plano pa natin, Sir Mike din, yung pag nag-golf, mag-vlog, di ba? Parang, ito, sana matuloy na. Pero actually, pumili ako ng topic na pwede natin pag-usapan doon sa first episode natin sa vlog. So it's, because, syempre kayo yung una kong naisip doon sa vlog eh. Kasi kayo lagi nakakasama ko, nakakausap, sineshare na kung ano man yung experience ko. So, all about mentorship. So, syempre, mentor ko si Sir Mike, Ace, of course, Christian. Ako na sobrang daming nasabi sa akin. Syempre, kung sino yung wala, yun ang pag-uusapan eh. But, ang pag-uusapan, kung sino yung mentor at paano ba nakatulong yung mentor mo dun sa kung nasaan ka ngayon. Diba? So, for sure naman, ako mentor ko kayo. Kayo, may mentor din kayo. So, ang una kong tanong is, sino yung naging mentor nyo? Naaalala nyo ba kung sino yun? Humingi kayo ng advice na naging nakatulong talaga sa akin to shape kung nasan ako ngayon. So, who is your mentor? Sino muna? Ako muna? Ikaw muna. Guys. Siguro kasi may iba-ibang mentor in different stages of your life. So I think parang different aspects ng, let's say, work, try mo talagang kumuha ng characteristics sa bawat tao na makuha mo. Siguro for a certain period of time, ang una ko i-consider na mentor, other than Mike, kasi si Mike nag-hire sa akin sa Snyder eh. Yeah. Medyo obvious answer. Parang mentor natin lahat si Sir Mike. Oo eh. Siguro yung mga una kong nako-consider na mentor din sa Snyder, pwede si Homer siguro. Yung parang siya yung parang outside the friend circle initially. Tapos maganda rin siya mag-feedback and shout out to Sir Homer. i-guide ka niya dun sa tamang direksyon. So I think si Homer for a time. And then yung parang pinaka-recent na ni-recommend din sa akin ni Irene nung simula nung itong year na to. Simula ng 2023. Si Kusum Verma sa Singapore. Si Kusum Verma. Anong handle mo? Ano siya? Para siyang real estate segment leader for region. Tapos yun, parang basic ang style lang niya is, sige, kwentuhan mo ako nung mga ginagawa mo, ano yung mga ginawa mo this past week or this past month. Tapos kwento ko sa kanya and then mag-feedback siya. Okay, yes, continue to do this, concentrate more on this. So parang dinidireksyonan lang din na kung ano yung mga, dahil na sa bagong role na bago sa lahat, na hindi din ganun kaklaro sa... Ano yung pinaka-tumatak sa'yo doon sa of all the mentors that na-mention mo? Ano yung pinaka-learning na tingin mo sila yung, dahil sa kanila, ito yung thinking ko ngayon, ito yung how I view things, ano yung pinakang sinabi nila? Pinaka-common na even yung mentor ko sa Wholesome dati, si Ann, shout out to Ann Sumera. Kailangan ko pa daw ng yabang ng konti kasi masyado daw akong hindi believe sa sarili. Hindi ko mayabang man. Mayabang ako sa ibang bagay eh, pero sa trabaho ito eh. Hindi mo mayabang. Di ano lang na parang ma-realize mo din na tama yung ginagawa mo. I think yun yung din eh. Like si Kusum din, parang no, what you're doing is correct. What you're doing is right. You're doing the right thing. Ganoon din si Homer tsaka si Kusum. So parang I think lang din na more on pagka sinabi mo sa akin na is mali itong ginagawa mo, ito yung tamang ginagawa mo. Eh di at least nadidireksyonan mo ako. Nalalagay mo ako sa tamang direksyon. Nice. Mahirap yung sasabihan ka na ng mali lahat ng ginagawa mo, pero hindi ka binibigyan ng direksyon. Mahirap yun. Go Sir Mike, not specifically sa company or what, and overall, sino yung tingin mo naging mentor mo na malakas talaga yung impact? Siyempre ikaw, ang galing mo mag-mentor eh, di ba? Ikaw, mentor ka namin lahat and all. Pero siyempre siguro may nag-mentor din sa'yo kung
bakit nagagawa mo yun dun sa ibang tao? Well, ako actually, doon sa mga nakakausap ko na, yung mga mentees, parati ko sinasabi, I wish I had a mentor just like you. Na sa sitwasyon mo ngayon, dahil, let's say ako, meron akong sinishare sa'yo, dahil marami ako napagdaanan, I wish during my age, yung parehong edad nyo, na I had somebody like myself to tell me yung mga ganito. Sa akin kasi, natutunan ko siya by experience. Yung nadapa, napahiya, and I did all of that. A lot of the times ang mentorship na nasi-share ko base rin talaga doon sa na-experience ko. But siguro informally, in Schneider and in other companies, I think the first one si Claude for sure. Wow, shout out to Sir Claude. Claude yung the first country president I've had nung nag-join ako ng Schneider. And I think because kakaiba yung character niya eh. He was very authoritative. Nakakatakot nga si Claude at some point. Mabigat, you know, pag sinabi niya, batas, yung mga ganun. And kumbaga parang ang hirap sakyan, pero at the same time, pag sinabi niya sa'yo, sige gawin mo, I will support you. Kahit na natatakot ako sa kanya noong time na yun, hindi niya ako binitawan. Walang hindi takot yata kay Claude that time. At least binigyan ka niya ng lakas ng loob para, sige, go mo yan. On one side, kinakabahan ako dahil alam ko anytime pag hindi maganda yung hulog ko nung araw na nakita niya ako, pwede akong matanggal. But at the same time, when the situation was very challenging, very difficult, isa lang sasabihin niya, go for it, you have my full support. And hindi niya na kailangan pahabain yung sasabihin, pero nararamdaman mo na tinutuloy niya yung suporta eh. So I mean in you know, I mean yun yung pinaka-recent in Schneider, and I've had a lot, no. Angelo Shirahata, country president ng Japan, was also my mentor. I had several who were based in France, no, Jean-Baptiste Hazard, and then a bunch of others. And they've shared also, no, a lot of things about Schneider. Pero I think siguro yun nga, about, you know, kung paano ko i-handle yung mga situation, dala na rin nung experiences that I've had personally. Yung mga, yun yung madalas na nagtuturo sa akin eh, yung napahiya ka, yung malaking kahihiyan na parang ayaw mo pumasok sa office dahil alam mo kung ano nangyari. Yun yung nakapagturo, and you know, and a lot of people have shared with me na natanong nila sa akin parati, bakit parang kahit na critical na yung sitwasyon, kahit na parang emergency situation, Actually nga nakikita namin parang relax lang boss, no? Oo, parang situation. ba't parang nasusunog na lahat, tapos parang ikaw, sige, ganito gagawin natin. Relax. Nasusunog ba? Okay. Ganun lang. And hindi ko naiintindihan yung situation, and I think siguro dahil ang dami ko nang nadaanan na ganun, na mas na mas malupit pa, na sige, wala namang nadadagdag kung, di ba, kung magpapanik ka or whatever. And I think yung years of experience Best teacher. yun yung nagturo din sa akin na hindi naman bumibilis yung pag-solve ng problema pagka na nagpapanik ka or medyo natataranta ka, di ba? And at the same time, yung mga tao rin na tumitingin sa'yo na, uy, ba't parang natataranta siya, ako, paano na tayo? Pero ang galing mo, boss, ha? Kasi, di ba, for some people, yes, experience talaga yung best teacher nila. But ikaw, boss, whenever na kinakausap ka namin na lahat ng naging ikaw yung boss, naku-convert mo to mentorship eh. Kumbaga, you don't need to experience yan. Ito yung pwede mong atake dyan. And madaling unawain. Diba, ang galing ng conversion eh. So, galing. Well, yun din siguro yung parang responsibility ko, dahil kumbaga whether pinili o hindi, I'm the leader of the group. Maraming tao yung I think will benefit dun sa pag-share ko nung experiences ko.
And dahil galing din ako sa ibang background, di ba? Galing akong fast-moving consumer goods, nagpunta ako sa construction, lipat, and all of that. And I'm not an engineer. Marami akong... Pero NC2. Pero NC2. Di ba? Marami akong pwedeng i-share na, kumbaga, paano ko siya i-convert to layman's terms. So, feeling ko doon din ako natututo eh. Kung nai-explain ko siya to somebody who does not know it or hindi pa niya na-experience in the past, na pag na-share ko yun, nadadala na nung tao na. Kumbaga parang sa akin, I'm very happy na I can share that. Sabi ko nga, di ba? One of the things that I'm looking forward to years down the road is yung, kunyari, matagal tayo hindi nagkita, magkasalubong tayo somewhere, town center, ganyan, tapos, uy, musta na, ganyan, after 15 years, oh, BU head na rin ako, ganyan-ganyan, usap nga tayo, may kukwento ako sa'yo, ganito yung, ganito yung sitwasyon. So, you know, knowing na, sige, once upon a time, nagkaroon tayo ng relationship dahil nagkaroon tayo sa grupo, and then later on, BU head ka na, VP ka na, presidente ka na, tapos nagkakakwentuhan. Yan yung parang, I don't know, parang I'm looking forward to that. Kasi parang feeling ko, katulad ngayon, may sinasabi ka na, may na-share ka nung sa Cavite dati. Yeah, Ako nga, parang hindi ko na maalala kung ano yung na-share ko sa Cavite. I can't remember the exact wordings, but yun yung thought eh. Parang pag nag-struggle ka pa, hindi mo pa na-realize kung saan yung pupuntahan. Parang pagka hindi pa klaro sa'yo, malabo pa. Malabo pa. Parang ganon. Parang ganon. Oh. But ako kasi, i-share ko lang din. I think yung sa mentorship, ang pinagpapasalamat ko, yung mentor ko is yung nakasama ko yung, kumbaga yung age, alam mo, yung tropa ko. I'm 31 right now. Kayo is bata pa rin naman. But mas ahead yung age sa akin. Kasi mas magaling sila mag-mentor eh, yung may experience na. Kasi yung iba nakakasama at your same age. Pero yung nakasama ko lately when I joined Schneider, yung mga age level parang mature na lahat. And marami na experiences. And yun doon ako natututo. Kasi matanong naman ako all the time. Paano gagawin sa ganitong situation and all. And siguro doon ako blessed na ito yung mga tao eh. Parang they're not afraid. Hindi sila madamot to mentor. Well, for a time din sa Schneider, ikaw ang mentor ko eh. Nung simula. Hindi, totoo ah. Produkto lang yun siguro. Hindi lang produkto, pero siyempre yung din, kung sino dapat ang kausapin dito, sino yung siyempre nung nagsimula pa lang ako, hindi ko pa kilala yung mga tao. Ikaw ang mentor sa akin, pare. Pero ito boss, gano'ng ka-importante yung mentor sa pag-ano ng tao? Kay boss, tingin mo, gano'ng ka-important? Kasi 'di ba, kung napapaligiran nga ng mga tao na 'di ba, hindi naman nagbe-mentor sa iyo and all, iba yung napupuntahan ng tao iba yung nagiging direction eh. So how important yung mentorship? I think very important for sure. Dahil lahat naman ng trabaho, lahat ng organization, may kanya-kanyang challenges yan. May kanya-kanyang specific problems, no? And if you have a mentor, a very good one that can guide you dun sa journey, dun sa organization, malaking tulong. Kasi napaprocess mo yung reality, hindi yung minsan kasi pagka na-experience mo siya mag-isa, yung perspective mo lang yung nakikita mo na hindi, galit ako kasi hindi ko gusto tong tao na to. Maraming ganon. Maraming ganon. Kung yun lang yung perspective mo, habang buhay ng kontrabida yung tao na yun. When, di ba, baka kasi pag meron kang mentor that can say, alam mo, may ganyan nga talaga siya, may ganyan siyang ugali, pero ito yung background, and then ito yung paano ko siya pinaprocess, and then a lot more understanding, baka maiba yung pagtingin mo dun sa situation, di ba? Paano ka mag-react, ganyan. So, a mentor definitely helps a lot. Sabi nga nila, kahit na anong hirap ng kumpanya, kahit anong toxic levels yung environment, if you have a good mentor, it makes it a lot easier to manage, di ba? Na kahit sabihin mo sama na talaga, pero
meron kang May kadamay na differentiator eh. oo, na merong naka ano sa'yo, suporta, may kausap ka, ganyan. In fairness, nung pumasok din ako sa Schneider, the people who hired me, although on paper boss ko sila, parang ang ano nila sa akin is, oy Mike, ano, parang hindi ganun kalaki yung pinagkaiba namin. Na parang from the beginning when I came in, and wala pa akong kilala literally, kasi tingin ko una ako to, wala naman akong previous na engagement sa industry. Nung pumasok ako, yung mga tao na nag-hire sa akin, no, si Mike Mondragon, si Mon Pascual, parang from the beginning I never felt na tiningnan nila ako as, oh ito, manager ko to, ganito lang yan. Galing, no? Na parang, oh sige, tingin namin you're already at a certain level na hindi na tayo nagkakalayo, although sa title obviously may difference, pero yon, ako tingin ko yun yung isa sa mga nakatulong din na kumbaga parang nadala ko rin, no, pag ako na yung nakikitungo dun sa ibang tao na pagkatapos naman ng trabaho pare-pareho na tayo eh, di ba? Parang Galing nga, no? ba't kailangan Tropa na lang. di ba? Ba't kailangan ipamukha mo na ito posisyon ko, ito ka lang, di ba? Ikaw Ace, tingin mo, ano yung importance ng mentorship sa pag, siyempre sa buhay, di ba? Kung saan ka papunta, so how important yung Well, mentorship? Sa personality ko rin kasi extrovert ako eh. And then very dependent din ako sa external feedback, external validation, ganyan. Hindi naman dependent, pero it weighs din na malaki sa akin. So yun na, tulad sabi ko kanina, parang doon ako kumukuha ng direction. So doon ko nalalaman yung where to go, where to improve. So pagka may mentor, katulad ng sinabi ni Mike kanina na kung yung mentor mo maraming pinagdaanan or quote-unquote marami siyang failure na pinagdaanan, alam na niya how to overcome those type of failure or those types of challenges. Eh pag in-impart niya sa'yo yun, may incorporate mo na pag napunta ka sa situation na ito, medyo alam mo na or may idea ka na, may konting expectation ka na ito yung mga pwede mo, ito yung options na pwede mong gawin. So sobrang laking bagay na, di ba? Pagka nakaka-experience ka ng challenges or ng problema. So, yun, mabalik ko lang nung nagre-report tayo kay Mike at the time, na nagkaroon din tayo ng mga conversations na yung where do you want to be in parang let's say in a year or 2 years or 3 years. Very very general yung question, no? Pero gagawin ni Mike na specific eh. Gagawin niya specific, either may ambition ka, meron kang gusto gawin specifically, may gusto ka bilhin maybe, ganun. And then nagiging, alam mo yun, parang hindi na siya pangarap kasi kaya mo nang gawa ng steps towards that direction. So sobrang na-appreciate din natin yun nung time na yun eh. And so work-wise, na-translate mo din yun. Ganun din, may KPI ka, may objective ka. Ano ngayon yung gagawin mong steps para makapunta doon. So very important talaga yung may mentor ka or meron kang parang gabay. Guidance. Diba? May gabay ka sa mga gagawin mo eh. I think ma-share ko lang the first time na meet ko si Sir Mike. He asked me, ano ba yung career aspiration mo? Where do you want to be dito sa Schneider? Sabi ko, ito gusto kong mangyari. Pumunta ako doon sa salary wise na I can provide more for the family. Sabi niya, huwag kang mag-technical. Sabi niya, either dalawa lang mo pwede mo puntahan, so either magpunta ka sa project management or sa sales. So, and look, diba? Sales na ako, so thanks to the siyempre mentorship ni Sir Mike. Ito na lang, last na. Meron bang fake mentor? And how do you know na merong how do you know na real mentor and fake mentor? Kung merong ganon. Yung mga ganon ba? Diba? No, for sure merong fake na mentor. I think yun nga, no, pag marami kang experience dealing with people, malaman mo kung ano yung genuine na pakikitungo, ano yung dahil alam mo may hidden agenda. Pwede mo sabihin plastic na rin yung gano'n. Well, pag fake mentor, meron kasing iba na talagang mahusay eh, na hindi mo na papansin na
pumipeki lang pala siya no, na nagpapakagat or whatever. Kumukuha lang ng impormasyon. Oo. And I suppose yung pakiramdam ang hirap i-explain, pero may pakiramdam ka na parang ang gaan ng loob ko, or teka lang, parang may mali hindi ko pa siya ma-pinpoint, parang may mali, or wala kahit anong gawin Medyo ko, wala. off. Oo, parang Medyo off, or hindi pa kayo masyadong nagkakausap, pero parang ang gaan na diba? So I think more sa gut feel kung malalaman mo na peki lang siya o ano. And I think pagdating doon sa mentorship, pagka yung sinishare sa'yo, yung sinasabi sa'yo, na-apply mo agad sa sarili mo, I think that's what's more important. Kahit na peki siya o hindi, kung may sinabi siya, nakatulong sa'yo, yun na lang siguro yung take away mo doon, na wag na natin intindihin kung peki siya o tunay. Kumbaga, May sinabi siya, nakatulong sa akin, ginagamit ko na, nakakabuti para sa akin, okay na yun. Okay, Makes sense, Diba? no? Parang sa akin, Up to you na kung ano i-take mo Oo, dun sa sinabi ba't ko niya. pa pag-aaksaya ng panahon para malaman kung totoo ba yung intention niya o hindi, o may nakuha siya sa akin. Sa akin, at the end of the day, the term of mentorship is tinulungan ka, natulungan ka, kumbaga parang nakuha mo na Hindi nagmamatter kung fake siya Oo, or what. hindi na nagmamatter It's up to kung- you. Kasi meron ka napulot sa kanya. Kasi kahit yung mga taong galit ka o ayaw mo o hindi mo sila gusto, pero at a certain point may nakita ka sa kanila, ay oo nga, Tutunan ka nakatulong pa rin. sa'yo. O di parang thank you, di ba? Kasi kung hindi ko nakita sa'yo yun, di ba, regardless kung ano ka sa pagkatao mo, sino ka, may napulot ako sa'yo di ba? So parang okay, di nakatulong ako. Lahat naman tayo is a collection of experiences and learnings from good people, from bad people who did good things, good people who did bad things. Yeah. Di ba? So yun yung sa akin na nakatulong, may napala ako, okay na yun. Kumbaga, regardless kung fake or real mentor, it's up to the taker kung ano yung kukuha niya. Yun yung parang sinasabi na, advice is advice. Di ba? Parang it's up to you how to deal with it, di ba? Wag mong i-reject yung nagbibigay ng advice. Di ba? Tanggapin mo lang. Ikaw And then din. kuhanin mo kung ano yung makukuha mo doon. Along those lines, yung fake mentor, feeling ko hindi man siya fake mentor. Baka meron lang mga gusto kang i-coach, gusto kang i-mentor, gano'n. And then makikita mo din naman yung, parang mapipili mo naman kung ano yung mga i-incorporate mo. Tapos, or meron kang makikita din, sometimes, or minsan, most of the time na parang mali yata yung ginagawa niya, or mali yung sinasabi niya, or yung pagkakasabi niya. So, alam mo na kung ano yung hindi dapat gawin. Or kung magme-mentor ka sa iba naman, ikaw, kung tingin mo, itong next year na to, next stages in your life, may opportunity ka mag-mentor. Alam mo na yung paano sasabihin, at paano hindi sasabihin, ano yung mga things that need to be left unsaid din, yung hindi nyo na kailangan pag-usapan pero alam na. Tapos paano mo i-deliver, yun din yung at saka yung mga hindi mo nagagawin dapat. Medyo matututo ka dun sa mga quote-unquote fake mentors mo. Kumbaga talagang nasa nasa taker, no? Yung pag-take ng mga mentorship, no? Paano mo sa i-take, i-absorb, and i-apply dun sa Anyway, good episode, boy. Ayos ba? Oo, boy. At least, drop lang muna, subok. But thanks to, siyempre, dami kong natutunan dito. Okay. Diba, parang deep pa rin, no? Uy, hindi pa tapos, boy. Basketball na tayo eh. Hindi pa tayo, boy. Basketball na tayo.